Welcome sa bagong episode hatid ng Absolutely Psychic. Huwag kalimutang i-rate, i-comment at mag-subscribe. Naaalala kong tiningnan ko ang chart ni Jada Pinkett pagkatapos ko siyang mapanood sa pelikulang Set It Off. Labis akong nabighani sa kaniyang makapangyarihang aspeto sa karera. Ang Venus sa Midheaven, sa Grand Trine hanggang Saturn sa ikapito at Mars sa pangalawa ay nagpapahiwatig ng kitang-kitang tagumpay sa sining at isang kasal sa isang record breaker sa sining. Ang Venus ay naghaharing posisyon yung Libra at sa aspeto ng Aries point na siyang dahilan kung bakit ito nakikita ng buong mundo. Ang Jupiter ay sa posisyon din nito sa pamamahala kaugnay ng ascendant. Napakaswerte ng posisyong ito. Marami akong alam na chart na ganito ang aspeto sa usaping pinansyal. Katunayan, ang kaibigan ko ay laging nakakahanap ng gamit sa bangketa. Ang aspetong ito ay parang pagkakaroon ni Lady Luck sa isang panig. Gayun din, ang Venus at Neptune na namamahala sa pelikula ay may aspeto kay Jupiter na nagbibigay sa kanya ng swerte sa pelikula at mga gawaing pampaganda. Magiging matagumpay siya kung magkakaroon siya ng sarili niyang cosmetic line tulad ng singer na si Rihanna. Walang tinatawag na masamang chart. Ang bawat chart ay may mga kalamangan at kahinaan. Ang susunod na positibong aspeto ay ang Mercury na nasa posisyon din nito bilang Virgo. Maipapahayag ni Jada ang kanyang punto sa tulong ng publiko. Kadalasan kapag ang mga planeta ay nasa mga posisyong namamahala, ang buhay ay nag-aalok ng mga pagkakataon at kasaganaan ng may mas kaunting pagsisikap. Mas madaling maipakita ang tagumpay. Ang kabaligtaran ay totoo para sa mga individual na may mga planeta sa kanilang mga posisyon sa pagbagsak o kapahamakan kung saan kinakailangan ang pagsusumikap upang makamit ito. Sa kaso ng mga planetang nasa kani-kanilang mga posisyon sa pamamahala, kapag nasa kompetisyon ang mga makapangyarihang posisyong iyon ay agad na nakatatanggap ng suporta habang ang karisma at pagiging kaakit-akit ng katutubo ang nangingibabaw sa spectrum. Si Jada ay isang New Moon Virgo, isang Sun Moon conjunction na may Sagittarius ascendant. Ang misyon niya sa buhay ay ang pagsisikap na maunawaan ang mga huling resulta ng lahat ng bagay na naidulot sa kanya kung nasaan siya at ang iba pa sa paglalakbay ng buhay. Ang pag-unawa sa mga emosyon at motibasyon ng tao ay makakatulong sa kanya sa kanyang sariling paglalakbay, lalo na bilang isang aktres. Ang pinakamataas niyang nagawa ay ang pagsusuri ng kanyang mga pilosopikal na mithiin, espiritualidad, kaisipan, damdamin at komunikasyon. Ito ay may malakas na tema ng Jupiter dahil ang pinuno ng kanyang midheaven ay nasa ikasiyam na bahay. Para umunlad ang chart na ito, kakailanganin nito ang patuloy na pagpapalawak ng isipan sa pamamagitan ng pagiging isang walang hanggang estudyante. Ang buwan sa Virgo ay nakatuon sa detalye at maglalaan ng halos lahat ng oras sa trabaho. Dahil sa napakaraming makapangyarihang aspeto, kung ang isang tao ay hindi kayang magsikap ng husto upang magtagumpay, kadalasan ay mas pipiliin nilang maging kapareha ang isang taong makakatulong sa kanila na magtagumpay. Dahil magkasama ang Araw at Pluto sa Virgo sa Midheaven, tiyak na makakamit niya ang tagumpay sa tulong ng mga makapangyarihang lalaki sa kanyang karera. Kapag tinitingnan ang pinakamahirap na aspeto ni Jada, nasusubok ang mga kasanayan sa komunikasyon, pagkatuto at pakikipagsosyo. Marahil ay nakapasok siya sa paaralan dahil sa kaniyang karisma. Tiyak na hindi ito napakahusay sa mga gawaing pang-scholar. Ang Saturn square ng Mercury ay maaaring makahadlang sa kumpiyansa at mangailangan ng isang tao na magtrabaho ng husto. Isang mahalagang hakbang ang paglampas sa mga insecurities. Maaaring maharap mo tanggapin ang pagkabigo, lalo na para sa isang taong may stellium sa Virgo. Sa halip na mabigo, ang mas madaling opsyon ay ang pag-iwas. Saan man naroon ang Saturn sa chart, ito ay tumutukoy sa lugar na kailangang pinakapagtrabahuhan ng isang tao. Sa ikapitong bahay, ang kasal at lahat ng pakikipagsosyo ay mangangailangan ng responsibilidad. Magiging mapili ang mga kapareha, lalo na sa parisukat, dahil ang komunikasyon ng Mercury kay Saturn ay nagdudulot ng mga balakid sa mga kasanayan sa komunikasyon, pakikipag-usap, pakikinig, pagsipsip at pakikipag-unawa sa kapareha. Kapansin-pansin, ang Saturn ay nasa zodiac sign na Gemini,
na magbibigay ng mga aral tungkol sa mga kasanayan sa komunikasyon sa mga relasyon. Lalabang ang pinakamalaking balakid niya ay ang kasal niya kay Will Smith. Ang Mercury ay isa sa ipo T-square na aspeto kumpara kay Neptune, Jupiter at Saturn na maaaring magresulta sa mga kahirapan sa paglampas sa mahigpit at idealisadong mga pamantayan. Ang pag-iisip ay natatakpan ng mga salamin na kulay rosas na hanggang sa puntong maaari nitong palakihin ang mga bagay-bagay at gumawa ng mga konklusyon ng walang gaanong katotohanan. Ang mga kasanayan sa empatiya muli ay nangangailangan ng oras. Ang kabilang dulo ng isang T-square ay kung saan isinasagawa ang karamihan ng aktibidad mula sa T-square. Muli, lumalabas na nahihirapan ang komunikasyon dahil nakaturo ito sa ikatlong bahay na siyang lugar ng komunikasyon at isipan ng isang tao. Dalawang aspeto na nais kong ituro ay ang Mercury at ang buwan na quincunx sa Mars. Madali itong maging stress at sanhi ng pagtatalo sa sandaling may mga alitan sa pagitan ng mga kapareha. Mating pindutin ng mga kapareha ang mga nakakainis na buton. Ang Virgo ay maaaring maging mapilit at nakakabahala at gumawa ng malaking problema lalo na pagdating sa hinaharap. Dahil ito ang mga palatandaan ng Virgo at Aquarius, may pag-aalala tungkol sa pangkalahatang sitwasyon na maaaring humantong sa madaling pagpapasya ng hindi inaayos ang lahat ng katotohanan. Pakitandaan, walang planeta si Jada sa mga palatandaan ng tubig. Kadalasan na nahihirapan itong umunawa ng mga damdamin at emosyon ng sa kanila at ng sa iba. Marahil ang mas gustong magpaliwanag na isang katangian ng earth sign o mag-intellectual na isang katangian ng air sign o magbigay ng enerhiya na isang katangian ng fire sign ang mga emosyon at damdamin kaysa tunay na maramdaman ang mga ito ay isang pangunahing tema sa chart na ito. Ito ang chart ng malaking tagumpay sa industriya ng libangan. Hindi naman sa ganoon kaliit ang talento ni Jada. Sa halip, linaw nito na ang tagumpay, pagiging kilala at pagkamit ay mas madali para sa kanya. Sa patamang na aplikasyon, maaring umangat ng husto ang talento. Ang tunay na bagay dito ay nasa harap ng Saturn na nangangailangan ng pagsusumikap, disiplina at oras. Kapag sinusuri natin ang mga pag-unlad ni Jada, may ilang mahahalagang aspeto siyang nagaganap. Sa kasalukuyan, ang progresibong Venus ay nasa ascendant, kaya ang pag-ibig, kagandahan, at sining ay binibigyang diin. Ang pagkakalagay na ito ay para sa visibility at mapansin. Ngayon, Ocean Blind ng ascendant ay mas mahalaga kaysa sa anupaman dahil ang paraan ng pagtingin sa ascendant na ito ay may malakas na epekto sa kung paano ipinapakita ang pag-unlad na ito. Ang natal ruler si Jupiter na nasa ascendant ay maaaring magpataas ng kamalayan at publisidad sa lipunan. Ang Jupiter ay naaakit din sa Neptune na maaaring maglabas ng mga artistikong pagsisikap at mga sikreto. Sa tuwing papasok sa isang anggulo ang isang planeta, mayroong pagbabago ng takbo sa buhay ng katutubo. Sa loob ng mahigit 20 taon, ang umuunlad na si Venus ay nasa kanyang ika-12 bahay na ginagawa siyang mas pribado. Ngunit tandaan din na ang umuunlad na Mercury ay malapit na ring tumawid sa posisyong ito. Ang problema rito ay ang Mercury sa Sagittarius ay nasa kapinsalaang posisyon nito. Kadalasan, ang issue at pakikibaka sa Mercury sa Sagittarius ay ang pagiging prangka, pagsasalita ng walang gaanong nakolektang impormasyon o paglalagay ng paa sa bibig ng isang tao. Dahil si Mercury ang namamahala sa ikapitong bahay, sa partnership area at sa MC, maraming eksaheradong publisidad tungkol sa relasyon niya kay Will Smith ang lalabas sa media. Lalala ang publisidad na ito at maglalabas ng matinding personal na detalye sa kanilang mga relasyon na maaaring lumikha ng isang antas ng kakulangan sa ginhawa. Tuwing tatawid ang Mercury sa ascendant, asahan na dadami ang komunikasyon, telepono, email at iba pa. Gayunpaman, ang pagpapalaki ng kondisyon ng natal ascendant ay nagpapahiwatig ng estilo ng komunikasyon na ihahatid. Sa pagbabalik ng araw, lahat ng kanyang mga anggulo ay babalik sa posisyon nito noong isilang. Kadalasan, nangyayari rin ito sa edad na 33.
Depende sa kung gaano na kalayo ang narating ng isang tao mula sa kanyang lugar ng kapanganakan. Maaari itong mangyari muli sa pagitan ng edad na 50 at 51. Ang solar return na ito ay nagkataong ang Venus ay nakakwadrado sa Saturn sa tapat ng Uranus. Mayroong diin sa mga sorpresa, nakakagulat na pagkakalantad sa media, takot, at pagsusumikap sa pagkontrol ng pinsala. Tila medyo magulong ang pakikipagsosyo dahil ang pinuno ng solar return, ang Mercury, ay nasa eksaktong quincunx sa Neptune. Magdudulot din ito ng kalituhan sa mga relasyon, pati na rin ng pag-a-adjust, pag-aangkop at pagsasakripisyo. Merong diin sa aktibidad sa ikatlong bahay na nagdudulot ng mas maraming komunikasyon. Sa sumunod na 2 hanggang 3 taon nang ang umuunlad na Venus at ang umuunlad na Mercury ay lumikha ng oposisyon laban sa kanyang Saturn sa ikapitong bahay, pinagdududahan ko ang kanyang kakayahang ayusin ang kanyang relasyon kay Will Smith. Ng mga aspeto ng Saturn ay nangangailangan ng responsibilidad at pagsusumikap. Ang tunay na tanong ay kung mayroon ba siyang pagnanais na mamuhunan sa paggawa ng ganoong kasipag at sakripisyo na kinakailangan upang magtagal ang relasyon. Kung wala ang mahirap na trabaho, napakaliit ng tsansa nitong mabuhay. Salamat sa panonood. Makita tayo sa susunod na video. Ano ang mga mahahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit 1 taon na kaming magkasama ng boyfriend ko. Nakikita mo ba nahahantong ito sa kasal? Meron akong 2 alok na trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang dapat kong piliin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung malapit na ba magmahal. Kaya kung may tanong o kailangan ng gabay, kumonsulta sa aming bihasang psychic. Makipag-usap sa Absolutely Psychic. Tumawag sa 1-800-498-8777 o bisitahin ang absolutelypsychic.com. Namangha lang ako sa psychic na yon. Agad niyang nalaman na lumipat ako kamakailan. Wow, nakakatuwa. Namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nakaranas ng ganito kagandang pagbabasa. Ito ay talagang kamangha-mangha. Labis akong nagpapasalamat na mayroon akong nabasa mula sa kanya. Tumawag sa numerong 800 at 48877 o bisitahin ang absolutelypsychic.com at kumuha ng sarili mong pribadong pagbabasa. Salamat sa panonood. Mag-click dito para i-download ang aming mga libreng app para sa Android, iPhone at Microsoft. I-follow kami sa Facebook at Twitter. I-click ang subscribe button sa aming channel. Libre ang unang 3 minuto sa aming mga psychic. Bisitahin ang aming site para sa mga horoscope at artikulo. I-click ang aming site o tumawag sa 8498877 para sa libreng unang 3 minuto.